Akala nyo ba ang internet natin ay galing sa satellite sa langit? Mali. Ang totoo, 99% ng data ng buong Pilipinas ay dumadaan sa mga cable sa ilalim ng dagat na kasing nipis lang ng lata ng Coke pero kasing haba ng libo-libong kilometro. Ito ang mga submarine cables, ang mga invisible highway na nagdudugtong sa atin sa Amerika, Singapore, at Japan. Kung wala ang mga ito, wala kang Netflix, walang Facebook, at babalik tayo sa panahon ng sulat at telegrama. Pero alam nyo ba kung anong pinakamatinding kalaban nito? Hindi bagyo, kundi ang mga peteng at angkla ng barko. Sa loob ng kableng ito ay mga hibla ng salamin na kasing pino ng buhok mo. Gumagamit sila ng laser light para magpadala ng data. Balot ito ng makapal na bakal para hindi ngat-ngatin ng mga peteng o maputol ng mga maling angkla. Kapag naputol ang isa rito, good luck dahil aabutin ng ilang linggo ang barko sa gitna ng dagat para lang hanapin at pagdikitin ng hiblang yan. Magkano ba ang presyo ng ugit na ito? Ang isang international cable system ay nagkakahalaga ng mahigit 15 bilyon pesos. Ang pagpapatakbo pa lang ng barkong pang-repair, nagkakahalaga na ng 3 milyong piso kada araw. Kaya naman bawat pulgada nito, binabantayan ng GPS at radar 24/7. Sa susunod na magluluhod ka, isipin mo ang libo-libong kilometrong cable sa ilalim ng dagat na nagtatrabaho para sa'yo. Gusto nyo bang malaman kung saan banda sa Pilipinas nakabaon ng mga dambuhalang kableng ito? I-comment mo ang fiber para sa part 2. Huwag kalimutang mag-follow.